Ang itim na SUV ni Mark ay marahang dumula sa malapad at bagong sementadong kalsada ng Ayala Alabang Village. Tulad ng isang anino tahimik itong gumapang sa ilalim ng mga dambuhalang puno ng akasya na nakahilera sa magkabilang gilid. Katatapos lang umulan. Amoy na amoy sa hangin ang pinaghalong halimuyak ng basang lupa at mga bulaklak ng dama de noche mula sa mga nagtataasang bakod ng mga mansyon. Sa loob ng sasakyan bahagyang niluwagan ni Mark ang kurbata niyang nagkakahalaga ng 20,000 piso. Pakiramdam niya ay sinasakal siya nito buong araw. Sa edad na 42, naabot na niya ang lahat ng pinangarap ng isang lalaki, isang matagumpay na real estate company, respeto sa mundo ng negosyo, at isang pamilyang nakatira sa isa sa mga pinakamahal na subdivision sa buong Pilipinas. Ngunit sa hapong iyon, habang minamaneho niya ang sasakyan, pauwi isang kakaibang kabog sa dibdib ang hindi niya maipaliwanag. Isang pakiramdam ng pagkaapurang makauwi, isang pangangailangang makita ang kanyang anak. Kinansela niya ang huling meeting niya sa mga investor na Hapon. Family emergency. Ang idinahilan niya kahit wala namang tumatawag sa kanya. Siguro dahil lang sa tawag ni Angela kaninang umaga mula sa Cebu kung saan inaasikaso nito ang isang malaking interior design project. Malamig ang boses nito, formal abala sa trabaho. O siguro dahil sa larawan ni Leo na ipinadala sa kanya ng yaya nito kaninang tanghali. Nakangiti ang kanyang 5 taong gulang na anak. Pero may kung anong lungkot sa mga mata nito na tanging isang ama ang makakakita. Ano man ang dahilan, heto siya ngayon, mas maaga ng 3 oras kaysa karaniwan niyang pag-uwi. Automatikong bumukas ang dambuhalang wrought iron gate ng kanilang bahay. Ang mansyon ay isang obra ng modernong arkitektura, malalaking salamin puting pader at mga haliging gawa sa matitigas na kahoy. Perpekto, malinis. Ngunit sa mga sandaling iyon para kay Mark, ang lahat ng iyon ay tila isang malaking kahon na walang buhay. Ipinasok niya ang sasakyan sa garahe sa basement. Imbes na gamitin ang pribadong elevator paakyat sa main living area, pinili niyang dumaan sa hagdanan patungo sa hardin sa likod bahay. Kailangan niya ng hangin. Ang bawat tapak ng kanyang sapatos na Salvatore Ferragamo sa mga batong nakalatag sa damuhan ay tila isang malakas na kalabog sa katahimikan ng paligid. Ang hardin nila ay obra maestra ni Angela. Mga halamang galing pa sa iba't ibang bansa, isang maliit na koi pond, at sa gitna ang malawak na swimming pool na kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Sa gilid ng pool ay ang lanay, kung saan madalas silang mag-almusal tuwing linggo. Ang lahat ay nasa ayos, ang lahat ay tahimik. Hanggang sa narinig niya ito, isang halakhak. Hindi ito ang tawa ng kanyang anak. Ang tawa ni Leo ay musika sa kanyang pandinig, malinis, masaya, at puno ng buhay. Ang tawang narinig niya ay garalgal mapanlait. Isang tawa na may bahid ng kalupitan na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang batok. Natigilan si Mark. Kumunot ang kanyang noo, pinakikiramdaman kung saan nanggagaling ang tunog. Mula iyon sa bandang dulo ng hardin, malapit sa shower area ng pool. Sinundan niya ang tunog. Bawat hakbang niya ay maingat tila isang hayop na naamoy ang panganib. Kasabay ng malupit na halakhak narinig niya ang mahinang paghikbi. Isang hikbi na kumurot sa pinakaloob-looban ng kanyang puso. At pagkatapos, narinig niya ang boses ni Karen, ang yaya na kinuha nila. 6 na buwan na ang nakalipas. Isang babaeng may pinakamagagandang rekomendasyon, isang babaeng sinasabi ng ahensya na mahal ang mga bata. Ano, masarap ba ang paligo, senyorito? Sabi ni Karen, kasabay ng isa pang malakas na halakhak. Para matuto kang huwag mag-inarte kapag oras na ng gamot mo. Akala mo dahil mayaman ka, pwede mo nang suwayin ang lahat. Sumunod ang tunog ng malakas na buhos ng tubig. Doon na nagsimulang tumakbo si Mark.
Hindi na niya inalintana ang mamahaling sapatos o ang putik sa damuhan. Isang primordial na takot at galit ang sabay na pumuno sa kanyang pagkatao. Pagliko niya sa gilid ng lanay, ang eksenang tumambad sa kanya ay isang bangungot na hinding-hindi niya malilimutan habang buhay. Si Leo, ang kanyang munting anak, nakaupo sa kanyang wheelchair sa gitna ng damuhan, basang-basa mula ulo hanggang paa. Ang suot nitong paboritong t-shirt na may larawan ng mga planeta ay lapat na lapat sa maliit at nanginginig na katawan. Ang tubig ay tumutulo mula sa buhok nito, dumadaloy sa kanyang mga pisngi na namumula na sa sobrang ginaw. At si Karen, ang demonyong nag-aanyong anghel. Hawak niya ang garden hose na parang isang sandata. Ang kanyang mukha na karaniwang kalmado at propesyonal ay nababalutan ngayon ng isang nangising puno ng sadistikong kasiyahan. Nakatutok ang malakas na buga ng tubig diretso sa kanyang anak. "Tama na po!" Narinig ni Mark ang basag na boses ni Leo. Ginaw na po ako." Ginaw, lalong nilakasan ni Karen ang tubig. Hindi mo alam kung ano ang tunay na ginaw, batang spoiled. Hindi mo alam kung anong pakiramdam na matulog nang walang kumot at kumain ng kanin na may asin lang. Ito ang tunay na buhay para matuto ka. Paralisado si Mark sa loob ng ilang segundo. Hindi maproseso ng utak niya ang kanyang nakikita. Ang kanyang anak na inaalagaan niya na parang isang babasaging kristal na kahit minsan ay hindi niya napagbuhatan ng boses, ay tinatrato na parang isang hayop sa kanyang sariling pamamahay. Ang nakapagpabalik sa katinoan ni Mark ay ang pag-ubo ni Leo. Isang ubo na may kasamang hirap sa paghinga. Kinakapos ito ng hangin. Ang asthma nito. Hayop ka. Ang sigaw na kumawala sa lalamunan ni Mark ay hindi sigaw ng isang CEO. Iyon ay atungal ng isang ama na nasasaksihan ang paglapastangan sa kanyang supling. Isang tunog na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, puno ng galit na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Gulat na napalingon si Karen. Ang nangisi sa kanyang mga labi ay biglang naglaho, napalitan ng purong takot. Nabitawan niya ang hose na gumawa ng malaking sanaw sa perpektong damuhan. "Sa Sir Mark!" Nauutal niyang sabi. "Hindi po sa... Naglalaro lang po kami." Ngunit hindi na nakikinig si Mark. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Leo na ngayon ay halos hindi na makahinga. Ang mga labi nito ay nagsisimula ng mangitim. Nilapitan niya ang kanyang anak. "Leo, anak, Papa's here." Lumuhod si Mark sa basang damuhan. Naramdaman niya ang lamig na tumagos sa kanyang mamahaling pantalon, ngunit wala siyang pakialam. Hinawakan niya ang mukha ng kanyang anak. Malamig ito na parang yelo. Pa. Hirap na sambit ni Leo habang sapo-sapo ang dibdib. "Bitiwan mo yan." Muling binalingan ni Mark si Karen na ngayon ay paatras ng paatras. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit puno ng panganib. "Sir, pakinggan niyo po ako." Sinabi kong bitiwan mo, sigaw ni Mark. Sa halip na bumitaw, nagkaroon ng desperadong kislap sa mga mata ni Karen. Itinutok niyang muli ang hose, hindi na kay Leo, kundi kay Mark. Ngunit mas mabilis ang ama. Sa isang iglap, sinugod niya si Karen. Nagkaroon ng maikling pag-aagawan sa hose. Mas malakas si Mark. Sa isang malakas na tulak, bumagsak si Karen sa maputik na damuhan. Ang kanyang puting uniforme ay nabahiran ng itim na dumi. Kinuha ni Mark ang hose at isinara ang gripo. Pagkatapos muli niyang hinarap ang babae. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Kunin mo ang mga gamit mo." Sabi niya, bawat salita ay mabigat at puno ng pagbabanta. "At umalis ka sa pamamahay ko." "Pero sir, kailangan ko po ng trabaho." "Hindi mo na ako naintindihan." Umalingaw-ngaw ang boses ni Mark sa buong hardin. "Lumayas ka dito bago pa kita makulong." Binuhat ni Mark si Leo
kasama ang magaan nitong wheelchair at dinala ito papasok ng bahay. Ang nanginginig na katawan ng bata ay nakasubsob sa kanyang dibdib. Habang naglalakad siya, naririnig niya ang boses ni Karen sa kanyang likuran. Hindi na ito takot. Ito ay boses na puno ng puot. Lumingon si Mark. Nakatayo na si Karen, ang mukha ay puno ng putik at ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Dahan-dahan itong ngungumiti, isang nangiting nakakakilabot. Magsisisi ka, Mark, sabi nito sa isang tinig na parang lason. Akala mo tapos na tayo. Ngayon pa lang ako magsisimula. Pagsisisihan mo ang araw na ito. Pagsisisihan ng buong pamilya mo. Hindi sumagot si Mark. Tinalikuran niya ito at mabilis na pumasok sa loob ng bahay. Isinara niya ang pinto, ngunit ang imahe ng nagbabantang mukha ni Karen at ang mga huling salita nito ay nakatatak na sa kanyang isipan, isang pangako ng dilim na paparating. Patawad sa naging aberya. Ang sistema ay biglang naantala. Ang banyo ni Leo ay isang santuwaryo. Idinisenyo ito ni Angela para maging isang masayang lugar para sa isang batang lalaki na may pangarap na maging astronaut. Ang mga tiles sa pader ay may maliliit na planeta at mga rocket ship. Ang sabon ay amoy bubblegum at ang mga tuwalya ay malalambot na parang ulap. Ito ang mundong binuo nila para protektahan ang kanilang anak, isang mundong winasak ng isang demonyo sa loob lamang ng ilang minuto. Dahan-dahang hinubad ni Mark ang basang damit ni Leo. Ang bawat pagdampi ng kanyang mga daliri sa malamig na balat ng bata ay nagpapadala ng isang alon ng galit sa kanyang buong sistema. Nakikita pa rin niya ang nangisi sa mukha ni Karen, naririnig ang malupit nitong halakhak. Nanginginig pa rin si Leo, ngunit hindi na dahil sa ginaw, dahil na ito sa takot. Nakatitig lang ito sa kawalan habang maingat na inilulubog ni Mark ang kanyang katawan sa maligamgam na tubig sa bathtub. Okay na anak, ligtas ka na. Bulong ni Mark, ang kanyang boses ay garalgal dahil sa pinipigilang emosyon. Kumuha siya ng espongha at marahang sinimulang sabunin ang maliliit na braso ng bata. Tahimik lang si Leo sa unang ilang minuto. Pagkatapos sa isang boses na halos pabulong nagtanong ito. Daddy? Yes, champ? Agad na sagot ni Mark, itinigil ang kanyang ginagawa. Bakit po galit sa akin si Tita Karen? Ang tanong ay tumusok sa puso ni Mark na parang isang matulis na punyal. Paano niya ipapaliwanag sa isang 5 taong gulang ang tungkol sa inggit sa galit ng mga taong nasa ibaba, sa mga nasa itaas sa kasamaan na walang malinaw na dahilan? Huminga siya ng malalim, pinipilit na pakalmahin ang sarili para sa kanyang anak. Hindi siya galit sa iyo, anak. Si Tita Karen, may problema siya sa sarili niya. Minsan may mga taong hindi masaya, kaya nananakit sila ng iba. Pero tandaan mo, to Leo, wala kang kasalanan. Hinding-hindi ikaw ang may kasalanan. Tumingin sa kanya si Leo, ang mga mata nitong malalaki at bilog ay puno ng pagkalito. Tumango ito, kahit alam ni Mark na hindi pa nito lubos na naiintindihan. Pagkatapos paliguan si Leo, binalot niya ito sa pinakamakapal na tuwalya na may hood na hugis ulo ng dinosaur. Dinala niya ito sa kwarto nito at maingat na sinuotan ng paboritong pajama na may mga larawan ng T-Rex. Habang ginagawa niya ito, napansin niya ang maliliit at mapupulang marka sa pulsuhan ng bata. Marahil ay mula sa pagpupumiglas nito kanina. Muling kumuyom ang mga kamao ni Mark. Kailangan niyang tawagan si Angela. Ngunit ano ang sasabihin niya? Na nabigo siyang protektahan ng kanilang anak, na ang babaeng pinagkatiwalaan nila ay isang halimaw. Ayaw niyang mag-alala ito habang nasa malayo. Magpapanik ito at baka lumipad agad, pauwi maiiwan ang importanteng proyekto. I can handle this, bulong niya sa sarili. Pinaupo niya si Leo sa kama na may dalang mainit na gatas at binuksan ang TV sa paboritong cartoon channel nito. Kinuha niya ang kanyang telepono at lumabas sa pasilyo.
Dinial niya ang numero ni Angela. Sumagot ito sa pangatlong ring. Hi, Hon. O napatawag ka? Akala ko mamayang gabi ka patatawag. Ang ingay dito, nasa site kami. Okay lang. Mabilis lang to. Pinilit ni Mark na gawing normal ang kanyang boses. Nandito na ako sa bahay. Ang aga mo yata. May problema ba? Agad na tanong ni Angela. Kilala siya nito. Wala naman. Medyo masama lang pakiramdam ko. Pinatalsik ko na pala si Karen. Natahimik si Angela sa kabilang linya. Ano bakit? Anong ginawa niya? Hindi na siya professional. May mga bagay siyang ginagawa na hindi ko gusto. It wasn't working out. Isang malaking kasinungalingan, pero yun lang ang kaya niyang sabihin sa ngayon. Diyos ko, Mark, sana sinabi mo muna sa akin. Paano si Leo sinong mag-aalaga sa kanya bukas? Naroon ang pagkadismaya sa boses nito. Ako na ang bahala. Huwag mo nang alalahanin. Mag-focus ka lang dyan. Kaya ko to. Sigurado ka? Oo. Sige na, baka nakakaabala na ako. I love you? Okay. I love you too. Ingat kayo ni Leo. Pagkababa ng telepono, napasandal si Mark sa pader. Pakiramdam niya ay isa siyang duwag. Ngunit sa isip niya, pinoprotektahan lang niya ang kanyang asawa. Maya-maya pa tumunog muli ang kanyang telepono. This time, it was his mother, Pilar. Hello, Ma. Mark, anak. Bakit parang pagod na pagod ang boses mo? Bungad agad ng ina. Isang ina, kahit sa telepono lang ramdam kapag may hindi tama sa kanyang anak. Wala po to, Ma. Napagod lang sa trabaho. Muli isa na namang pagsisinungaling. Huwag ako, Mark. Kilala kita mula nang nasa sinapupunan pa lang kita. May problema. Ano yon? Bumuntong hininga si Mark. Sa harap ng kanyang ina, tila nawawala ang lahat ng kanyang harang. Pinaalis ko na po si Karen. Aba dapat lang. Sinabi ko na sa'yo noon pa, hindi maganda ang kutob ko sa babaeng yan. May kung anong itim sa mga ngiti niya. Ano bang ginawa ng bruhang yon? Hindi na napigilan ni Mark. Gumuho ang kanyang depensa. Sa basag na boses, ikinuwento niya ang lahat. Ang narinig niyang halakhak ang eksenang naabutan niya sa hardin ang ginaw at takot sa kanyang anak. Ang pag-atungal niya. Sa kabilang linya ang kaninang nag-aalalang boses ni Pilar ay napalitan ng nanlilisik na galit. Ano? Ginawa niya yon sa apo ko. Hayop siya. Walang kaluluwa. Nasaan na siya? Nasaan ang demonyong yan? At nang maturuan ko ng leksyon. Pinaalis ko na po, Ma. Huwag na po kayong mag-alala. Anong huwag mag-alala? Papunta na ako dyan ngayon din. Kailangan ako ng apo ko. At kailangan mo ako. Bago pa man makatanggi si Mark, ibinaba na ng kanyang ina ang telepono. Alam niyang wala nang makakapigil dito. Sa isang banda, gumaan ang kanyang pakiramdam. May karamay siya. Bumalik siya sa kwarto ni Leo. Nakatulog na pala ito sa harap ng telebisyon yakap-yakap ang laruang stuff na si Captain Star, isang astronaut na regalo niya noong kaarawan nito. Pinatay ni Mark ang TV at kinumutan ng anak. Umupo siya sa gilid ng kama at hinaplos ang mamasamasang buhok nito. Payapa na ang mukha ni Leo sa kanyang pagtulog, ngunit alam ni Mark na ang bangungot ng hapong iyon ay mananatili sa alaala ng bata sa mahabang panahon. Ang laso na iniwan ni Karen ay hindi basta-basta mawawala. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak, bigla itong gumalaw. Dumilat ito nang bahagya na sa estado sa pagitan ng pagtulog at paggising. Tumingin ito sa kanya. Daddy. Bulong nito sa inaantok na boses. Shh! Sleep na, champ. Nandito lang si Daddy. Nag-aantok na ngumiti si Leo. Pagkatapos ay muling nagsalita sa isang tinig na napakahina at puno ng inosenteng pag-aalala, mga salitang tumagos at dumurog sa bawat piraso ng puso ni Mark. Daddy, masama po ba akong bata? Kinabukasan ng katahimikan sa mansyon ng mga Mendoza ay mabigat at halos nakakabingi.
Pilit na ngumingiti si Mark sa harap ni Leo habang pinapakain ito ng almusal, ngunit ang kanyang mga mata ay pagod at walang buhay. Si Leo naman, na karaniwang maingay at puno ng kwento tuwing umaga, ay tahimik na ngumunguya ng kanyang pancake. Ang mga mata ay nakatutok sa cartoon na palabas sa iPad na nakapatong sa mesa. Isang hindi nakikitang pader ang tila itinayo sa pagitan nilang dalawa, isang pader na gawa sa takot at sa mga salitang hindi nila masabi. Ang katahimikan ay binasag ng marahang tunog ng doorbell. Pagbukas ni Mark ng pinto, bumungad sa kanya ang kanyang ina. Si Pilar, sa edad na 66, ay may tindig pa rin ng isang reyna. Nakapusod ang kanyang kulay pilak na buhok at ang kanyang mga mata na kaparehong-kapareho ng kay Mark ay matalas at mapanuri. Dala-dala niya ang isang thermal container na agad nagpakalat ng pamilyar na amoy ng arroz caldo sa buong bahay. Maaga pa ako umalis ng Dasma para lang maipagluto ko ng paborito niya. Sabi ni Pilar, ang boses ay malambing ngunit may diin habang diretsyong nakatingin sa mga maitim na bilog sa ilalim ng mga mata ni Mark. Hindi ka natulog ano? Okay lang po ako. Sagot ni Mark, kinuha ang dala ng ina. Lola? Narinig ni Leo ang boses ng kanyang lola at agad na pinatakbo ang kanyang wheelchair papalabas ng kusina. Ngunit ang sigla nito ay hindi tulad ng dati. Walang yakap, walang malakas na tawa. Lumuhod si Pilar para magpantay sila ng apo. Hinaplos niya ang pisngi nito. Kamusta ang paborito kong astronaut? May dala akong pampalakas para sa'yo. Tumingin siya ng mas malapitan at ang kanyang nangiti ay bahagyang kumupas. Nakita niya ito ang halos hindi na mapansing pamumula sa pulsuhan ni Leo. Mark, sabi niya hindi inaalis ang tingin sa apo. Mag-usap tayo sa labas. Ang kanyang boses ay naging seryoso. Iniwan nila si Leo sa pangangalaga nang matagal na nilang kasambahay si Lourdes at naupo sila sa lanay. Sa harap nila ay ang asul na swimming pool ang tahimik na saksi sa kasamaang nangyari kahapon. Ikawento mo sa akin ang lahat. Utos ni Pilar. Walang labis, walang kulang. At gumuho si Mark. Ang lahat ng lakas at kontrol na ipinapakita niya bilang isang CEO ay naglaho. Sa harap ng kanyang ina, siya ay naging isang anak na nasasaktan. Ikinuwento niya ang bawat detalye. Ang tawa ni Karen, ang hikbi ni Leo, ang malamig na tubig, ang sarili niyang pagsigaw, at ang nagbabantang huling mga salita ng yaya. Habang nagsasalita si Mark, ang mukha ni Pilar ay unti-unting nagbago. Ang pag-aalala ay naging galit, isang malamig at mapanganib na galit. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ibabaw ng lamesang gawa sa naraming hayop. Nanggigigil niyang sabi, "Sinabi ko na sa'yo noon pa, Mark. May masamang hangin sa babaeng yan. Mula pa lang sa unang araw na makita ko siya, alam kong may tinatagong itim ang kanyang kaluluwa. Ang mga ngiti niya ay hindi umaabot sa kanyang mga mata." "Hindi ko po nakita, Ma. Masyado akong nagtiwala sa mga rekomendasyon niya." "Hindi pa tapos yan," mariing sabi ni Pilar, tila isang propetang nagbababala. Ang mga taong tulad ni Karen, hindi sila basta-basta sumusuko. Ang laso ng inggit ay kumakalat. Mag-iingat ka, anak. Bantayan mo ang pamilya mo. Pumasok sa opisina si Mark na dala-dala ang bigat ng babala ng kanyang ina. Sinubukan niyang ibaling ang kanyang atensyon sa trabaho, mga blueprint, mga kontrata, mga tawag sa telepono. Ang kanyang opisina, sa pinakatuktok ng kanilang gusali sa BGC, ay ang kanyang kaharian. Dito kontrolado niya ang lahat. Ang salamin nitong pader ay nagbibigay ng tanawin ng buong syudad, isang paalala ng lahat ng kanyang mga tagumpay. Dito siya ay ligtas. Iyon ang akala niya. 3:00 ng hapon pumasok ang kanyang executive assistant. "Sir Mark, may nag-iwan po nito para sa inyo sa reception. Wala pong pangalan ng nagpadala." Inilapag nito sa kanyang lamesa ang isang ordinaryong brown envelope. "Sige, thank you,"
Sabi niya hindi man lang ito tinitingnan. Marahil ay isa lamang itong unsolicited proposal mula sa isang supplier. Nang mag-isa na siya, binuksan niya ang sobre. Ang laman ay ilang piraso ng papel na halatang kinopya lang sa isang luma at maruming photocopy machine. Mukha itong mga pahina mula sa isang lumang magazine o brochure. Binasa niya ang mga nakasulat mga advertisement para sa isang fertility clinic. Clinic, Vita Nova Zurich, Switzerland. The miracle you've been waiting for. Kumunot ang noo ni Mark. Bakit may magpapadala sa kanya nito akma na sana niyang itatapon ang mga papel nang may isang maliit na piraso ng papel na nahulog mula sa pagitan ng mga pahina. Isang post-it note. Nakasulat dito sa padaskol at galit na sulat kamay ang ilang salita na huminto sa pag-ikot ng kanyang mundo. Ang pawis at dugo mo, para ba talaga sa anak mo? Natigilan si Mark. Tila huminto ang kanyang paghinga. Ang ingay ng syudad sa labas ng kanyang bintana ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng kanyang puso. Biglang bumalik ang lahat. Ang mga alaala na matagal na niyang sinubukang ibaon sa limot. Ang amoy ng antiseptic sa mga klinika ng doktor. Ang mga ngiting pilit at puno ng awa mula sa mga nurse. Ang mukha ni Angela basang-basa sa luha. Tuwing dumarating ang buwan ng dalaw nito, isa na namang paalala ng kanilang kabiguan. Ang mga gabing tahimik nilang pinag-uusapan, ang mga option, IVF surrogacy adoption, mga salitang laging nauuwi sa pader ng sakit at kawalan ng pag-asa. Halos 3 taon, 3 taon ng pagsubok at pagkabigo. 3 taon na pakiramdam niya ay hindi siya isang ganap na lalaki. At pagkatapos, isang milagro. Bigla na lang nabuntis si Angela. Natural, sabi nito, isang biyaya mula sa langit matapos ang lahat ng kanilang paghihirap. At si Mark, sa sobrang kaligayahan, ay hindi na nagtanong pa. Tinanggap niya ang biyaya nang walang pag-aalinlangan. Hanggang ngayon, Clinic Vita Nova Zurich, Switzerland. Ang pangalan ay tila umuukit sa kanyang utak. Isang fertility clinic. At ang tanong, ang makamandag na tanong sa post-it note. Naramdaman ni Mark ang pag-akyat ng galit sa kanyang lalamunan. Galit kay Karen dahil sigurado siyang ito ang may kagagawan nito. Isa itong desperadong paghihiganti. Isang maruming laro. Sa isang marahas na kilos, kinuyumos niya ang mga papel at ang maliit na nota sa kanyang kamay. Ang kanyang mga ugat sa braso ay lumitaw. Lumakad siya patungo sa basurahan sa ilalim ng kanyang mesa at ibinagsak doon ang lukot na papel na parang isang bagay na nakakadiri. Ngunit kahit na itapon na niya ang pisikal na ebidensya, ang mga salita ay nanatili, nakatatak, nagnananaknak. Tumayo siya at lumapit sa salaming bintana. Pinagmasdan niya ang mga sasakyan sa ibaba na parang mga langgam. Siya ang hari ng mundong ito. Ngunit sa isang iglap, dahil sa ilang salitang nakasulat sa isang kapirasong papel, pakiramdam niya ang pundasyon ng kanyang kaharian ay nagsimulang gumuho. Sinubukan niyang alisin ito sa kanyang isip. Gawa-gawa lang to ng isang baliw, sabi niya sa kanyang sarili. Pero habang pauwi siya ng gabing iyon, hindi niya maiwasang pagmasdan ang mga larawan ni Leo sa kanyang telepono. Hinanap niya ang kanyang sarili sa mukha ng bata, sa hugis ng mga mata, sa kurba ng ilong sa ngiti. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, wala siyang nakita. Biyernes ng gabi, ang amoy ng bagong lutong adobo na paborito ni Angela ay sumasalubong sa sinumang papasok sa mansyon. Si Leo ay nasa sala nanonood ng kanyang paboritong pelikula. Tungkol sa mga robot, ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw sa matataas na kisame ng bahay. Si Lourdes, ang kanilang kasambahay, ay nag-aayos ng mesa para sa 3. Ang lahat ay tila perpekto, isang larawan ng masayang pamilyang naghihintay sa pagbabalik ng ilaw ng tahanan. Nang bumukas ang pinto at pumasok si Angela, dala-dala ang kanyang maleta
At isang pagod, ngunit masayang nangiti ang buong eksena ay tila isang painting na biglang nabuhay. "Mommy!" sigaw ni Leo agad, na pinatakbo ang wheelchair palapit sa ina. "I'm home, my sweet boy." Sinalubong ni Angela ng isang mahigpit na yakap at halik ang kanyang anak. "I missed you so much. May pasalubong si Mommy sa'yo." Lumapit si Mark. "Welcome home, hon." Hinalikan niya si Angela sa pisngi. Isang mabilis at halos walang pakiramdam na halik. Agad itong naramdaman ni Angela. Tinitigan niya ang asawa. "Pagod ka ba? You look drained." "Long week." Maikling sagot ni Mark, kinuha ang maleta ni Angela. "Go spend time with Leo. I'll take this upstairs." Habang abala si Angela sa paglalabas ng mga pasalubong, isang robot na laruan para kay Leo at isang mamahaling table book ng Cebuano Furniture Design para kay Mark, hindi niya maiwasang mapansin ang kakaibang kilos ng kanyang asawa. Si Mark ay tahimik. Ngumingiti ito, pero ang mga ngiti ay pilit at hindi umaabot sa kanyang mga mata. At palagi sa sulok ng kanyang paningin, nahuhuli niya itong nakatitig kay Leo. Hindi ito ang karaniwang titig ng isang mapagmahal na ama. Ito ay isang titig na mapanuri, tila isang siyentipikong nagsusuri ng isang specimen sa ilalim ng mikroskopyo. Naghahanap, nagtatanong. "Mark, are you okay?" Tanong niya habang naghahapunan sila. Ang adobo ni Lourdes ay masarap, gaya ng dati, ngunit tila walang lasa ang bawat subo ni Mark. "Yeah, just thinking about work." Pagsisinungaling niya, hindi tumitingin kay Angela. Ang kanyang mga mata ay muling napunta kay Leo na masayang nagkukwento tungkol sa bago nitong laruan. "He has my smile, don't you think?" Masayang sabi ni Angela habang pinupunasan ang gilid ng labi ni Leo. Ang inosenteng tanong na yon ang naging susi na nagbukas sa pinto ng impyerno. Tumingin si Mark kay Angela at sa unang pagkakataon ng gabing iyon ang kanyang mga mata ay may laman isang malamig at madilim na emosyon na hindi pa nakikita ni Angela dati. "Angela," sabi niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit mabigat. "Naaalala mo pa ba noon kung gaano kahirap?" Natigilan si Angela, ang kutsara ay nakabitin sa ere. Ang alin ang mahirap? Ang magkaanak. Diretsong sabi ni Mark. Si Leo ay tumigil sa pagkukuwento at tumingin sa kanyang mga magulang, nararamdaman ang biglaang pagbabago sa hangin. Namutla si Angela. "Mark, bakit? Bakit natin to pinag-uusapan ngayon sa harap ni Leo?" Dahil kailangan giit ni Mark ang kanyang boses ay bahagyang tumataas. Lahat ng mga doktor na pinuntahan natin, lahat ng mga test, lahat ng pag-iyak mo, naaalala mo pa ba? "Oo naman." Halos pasigaw na sagot ni Angela. Ang sakit ng mga alaalang yon ay muling nanariwa. "Bakit mo ako pinahihirapan ng ganito? Anong nangyayari sa'yo?" Tinitigan siya ni Mark ng diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay matalimpuno ng akusasyon. "Mayroon ka bang itinago sa akin, Angela? Kahit ano, tungkol sa kung paano natin nabuo si Leo?" Ang tanong ay bumagsak sa gitna ng hapagkainan na parang isang bomba. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Maging si Leo ay hindi kumikibo, ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat mula sa galit na mukha ng kanyang ama patungo sa nasasaktang mukha ng kanyang ina. Tumayo si Angela, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang sakit. "Ano ang ibig mong sabihin?" Tanong niya, ang boses ay basag. "Pinagdududahan mo ba ako, Mark? Pinagdududahan mo ba ang anak natin? Sumagot ka na lang." Sigaw ni Mark. Tumayo na rin siya. Ang kanyang silya ay gumawa ng malakas na kalabog sa sahig. Ang kanyang kontrol ay tuluyan nang nawala.
napalitan ng lason ng pagdududa na kumakain sa kanyang isipan sa loob ng 24 na oras. Gusto ko lang malaman ang katotohanan. Ang katotohanan, ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa mga mata ni Angela. Ang sakit ay napalitan ng galit, isang nag-aalab na galit ng isang inang pinagdududahan ang pagkatao ng kanyang anak. Gusto mong malaman ang katotohanan, Mark? Oo. Ang katotohanan ay mahal na mahal kita. Ang katotohanan ay si Leo ang anak natin. Ang katotohanan ay tiniis ko ang impyerno para lang mabuo ang pamilyang ito. At ngayon, dinuduraan mo lang ang lahat ng yon dahil sa kung anong kabaliwan ang pumasok dyan sa utak mo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Mommy, Daddy, stop! Umiiyak na, sabi ni Leo, mula sa kanyang upuan. Ang maliliit niyang kamay ay nakatakip sa kanyang mga tainga, ngunit hindi na sila nakikinig. Ang kanilang mundo ay umikot na lamang sa kanilang dalawa, salamat na biglang lumitaw, at ngayon ay unti-unting lumalaki sa pagitan nila. Kung hindi ka naniniwala dyan, humihikbing sabi ni Angela, habang tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Kung hindi ka naniniwala na si Leo ay dugo mo at laman, kung hindi ka naniniwala sa akin, ano pa ang pag-uusapan natin? Hindi sumagot si Mark. Nakatayo lang siya roon, ang kanyang muka ay isang maskara ng galit at pagkalito. Tinalikuran siya ni Angela. Ang bawat hakbang niya paakyat sa hagdanan ay tila isang malakas na dagok sa dibdib ni Mark. Pumasok siya sa kanilang master's bedroom, ang silid na saksi sa lahat ng kanilang pangarap at pagmamahalan. At pagkatapos, narinig ni Mark ang tunog na pinakakinatatakutan niya. Isang malakas, matigas at pinal na click. Ang tunog ng seradurang isinasara. Naiwan si Mark sa ibaba, nakatayo sa gitna ng nasirang hapunan. Ang pagkain ay nanlalamig na sa mga plato. Ang iyak ng kanyang anak ay maririnig mula sa sala. At ang tunog ng nakakandadong pinto ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, isang deklarasyon na ang unang lamat sa kanilang pundasyon ay nagsimula ng bumiyak. Ang amoy ng lumang mantika at murang kape ay nanunuot sa hangin ng maliit na karinderya sa isang eskinita sa Pasay. Maingay ang lugar, puno ng tunog ng mga kumakalansing na kubyertos at malakas na tawanan ng mga driver ng taxi. Sa isang sulok sa ilalim ng isang pumipisik-pisik na fluorescent light, nakaupo si Karen, walang pasensyang tinatapik ang kanyang mga daliri sa malagkit na ibabaw ng mesa. Ilang minuto pa, dumating ang isang babaeng payat at mukhang laging ninenerbiyos. Ito si Eileen, pinsan ni Karen at isang junior IT staff sa kumpanya ni Mark. Late ka na naman. Bungad ni Karen, hindi man lang ngumiti. Sorry Ate Karen, hinintay ko talagang makaalis lahat sa opisina bago ko ginawa. Nanginginig na, sabi ni Eileen habang inilalapag sa mesa ang isang lumang laptop at isang maliit na sobre. Mahirap na baka may makakita sa akin. Wala akong pakialam sa mga dahilan mo. Nasaan na? Binuksan ni Eileen ang sobre at inilabas ang isang USB flash drive. Heto na ate, siguradong sigurado to. Ginamit ko ang luma nilang email server records. Nag-insert ako ng mga peking email thread pero ginamit ko ang tamang format at email signature ni Ma'am Angela. Mukha talaga siyang totoo. Kahit sinong IT expert ang tumingin, aakalain nilang lehitimo. Kinuha ni Karen ang flash drive at isinaksak sa laptop. Binuksan niya ang mga file. Sa screen lumitaw ang isang serye ng mga email. Ang nagpadala, Angela Mendoza. Ang pinadalhan, isang Dr. Alain Fournier ng Clinique Vita Nova. Ang mga pekeng email ay isang obra maestra ng panloloko. May mga petsa na tumutugma sa isang business trip ni Angela sa Europa. 6 na taon na ang nakalipas. May mga diskusyon tungkol sa donor profile number 734, mga bayarin para sa cryopreservation at mga kasunduan sa utmost confidentiality.
Isang demonyong nangiti ang unti-unting gumuhit sa mga labi ni Karen. Magaling, Eileen! Magaling! Tumingin siya sa nanginginig niyang pinsan. Huwag kang mag-alala. Kapag nagbayad ang damuhong si Mark, malaki ang parte mo. Ate, sigurado ka ba rito? Nag-aalangang tanong ni Eileen. Paano kung malaman nila? Hindi nila malalaman, mariing sabi ni Karen. Masyadong abala si Mark sa pagdududa sa asawa niya para mag-isip pa ng malinaw. At si Angela, masyado siyang iiyak para lumaban. Pababagsakin ko sila, Eileen. Pababagsakin ko ang perpekto nilang mundo. Samantala, sa Ayala Alabang, ang perpektong mundo ni Mark ay isa ng malamig na bilangguan. 3 araw na siyang natutulog sa kanyang home office. 3 araw nang nakakandado ang pinto ng kanilang kwarto. 3 araw na ang tanging pag-uusap nila ni Angela ay mga maiikling palitan ng salita tungkol kay Leo. Gabi-gabi pagkatapos niyang patulugin ang kanilang anak, bumabalik siya sa kanyang opisina. Nakaupo sa dilim umiinom ng mamahaling whiskey na dati para lang sa mga selebrasyon, ngunit ngayon nagsisilbing lason na napampamanhid sa sakit. Nakatitig siya sa kanyang laptop. Walang sawang nire-refresh ang kanyang email, naghihintay sa hindi niya alam kung ano. Isang sagot. Isang kumpirmasyon. 11:00 ng gabi dumating ito. Isang simpleng notifikasyon, isang bagong email. Ang nagpadala, isang email address na walang saysay na kombinasyon ng mga letra at numero. Ngunit ang subject line ang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ang katotohanang itinatago ng asawa mo. Nanginginig ang kanyang kamay habang kiniklik ang mouse. May isang attachment, isang PDF file na pinangalan ng Resibong Pagkakanulot PDF. Binuksan niya ito. At doon sa malamig na liwanag ng screen, nakita niya ang pekeng ebidensya na ginawa ni Eileen. Ang buong email thread, bawat salita, ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Donor profile, successful insemination, travel itinerary matches, utmost discretion is advised. Ang hininga ni Mark ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Ang pagdududa na ipinunla ng post-it note ay isa na ngayong dambuhalang puno ng lason. Ang mga ugat nito ay kumakalat at sumasakal sa bawat masayang alaala na mayroon siya. Ang milagro ng pagdating ni Leo ay hindi pala milagro. Isa pala itong kalkuladong panloloko. Isinara niya ang laptop ng may puwersa. Ang galit ay napalitan ng isang malalim at nakakaparalisang sakit. Ang kanyang perpektong pamilya ay itinayo pala sa isang kasinungalingan. Ang pagmamahal niya, ang sakripisyo niya, ang bawat patak ng pawis niya para sa anak ng ibang lalaki. Kinuha niya ang bote ng whiskey at nagsalin sa baso hanggang sa halos umapaw ito. Inininuman niya ito ng isang lagukan. Ang apoy na dala ng alak sa kanyang lalamunan ay walang-wala kumpara sa apoy na tumutupok sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang naka-frame na litrato. Sa kanyang mesa siya at si Leo kuha noong nakaraang Pasko. Magkayakap sila, parehong nakangiti ng malapad. Dati, ang litratong ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Ngayon, para itong isang insulto. Tinitigan niya ang masayang mukha ng bata, desperadong naghahanap ng kahit isang bahid ng kanyang sarili. Wala. Ang mga mata ni Leo, ang ilong, ang bibig, lahat ay kay Angela. O sa isang estrangherong may numerong 734. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Mga luhang hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding pagkakanulo. Maya-maya marahan at halos walang tunog na bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Leo sakay ng kanyang wheelchair. Nakapajama na ito pero halatang hindi pa makatulog. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Daddy, mahinang tawag nito. Bakit po kayo umiiyak? Ang inosenteng tanong ay parang isang kutsilyong lalong bumaon sa puso ni Mark. Ang bata na pinagdududahan niya ay narito ngayon, sinusubukang aluin siya.
Ang bunga ng kasinungalingan ay nagpapakita sa kanya ng purong pagmamahal. Hindi niya kaya. Hindi niya kayang tingnan ang mukha ni Leo. Ang tingnan ito ay ang tingnan ang buhay na katibayan ng panloloko ni Angela. Sa isang kilos na pagsisisihan niya habang buhay, marahas niyang ipinihit ang kanyang swivel chair, tumalikod sa kanyang anak. Humarap siya sa madilim na bintana kung saan ang tanging nakikita niya ay ang sarili niyang basag na refleksyon. Hindi siya nagsalita. Narinig niya ang mahinang paghikbi mula sa kanyang likuran. Narinig niya ang marahang pag-ikot ng mga gulong ng wheelchair papalabas. Narinig niya ang dahan-dahang pagsara ng pinto. Naiwan siyang mag-isa sa dilim kasama ang kanyang bote ng alak at ang mga demonyo sa kanyang isipan. Makalipas ang ilang sandali, tumayo siya at lumakad na parang lasing patungo sa maliit na banyo na konektado sa opisina. Tumingin siya sa salamin. Ang lalaking nakatitig pabalik ay hindi niya kilala. Isang estranghero na may mapupulang mata, gusot na buhok, at mukhang puno ng pait at sakit. "Sino ka?" Halos pabulong niyang tanong sa kanyang refleksyon. At habang nakatitig siya sa wasak na taong nasa salamin, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na sumira sa lahat ng natitirang piraso ng kanyang pagkatao. 5 taon. 5 taon ka na bang nabubuhay sa isang malaking kasinungalingan? Umaga. Ang sikat ng araw ay marahang dumadampi sa mga mamahaling muebles sa master's bedroom, ngunit walang init na dala. Nagising si Angela sa isang malaki at malamig na kama na para bang natutulog siya sa isang libingan. 3 araw na. 3 araw na ang bawat sulok ng mansyon ay puno ng nakabibinging katahimikan, isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa pinakamalakas na sigawan. Bumangon siya, ang katawan ay mabigat sa kalungkutan at kakulangan sa tulog. Narinig niya ang mahinang tunog ng pag-ikot ng wheelchair ni Leo mula sa kabilang kwarto. Oras na para pumasok sa eskwela. Ang kanilang anak, ang tanging sinag ng araw na natitira sa madilim nilang tahanan, ang nag-iisang dahilan kung bakit hindi pa siya tuluyang bumibigay. "Hindi pwede to," sabi niya sa sarili. "Hindi ko hahayaang masira ang pamilya ko nang dahil lang dito." Nagpasya siya, puno ng determinasyon na hindi niya alam kung saan nanggagaling. Lumabas siya ng kwarto at tinungo ang hagdanan. Kailangan nilang mag-usap. Kailangan niyang tapusin ang kabaliwang ito. Ang amoy ng panis na alak ang unang sumalubong sa kanya pagbaba niya. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto ng home office ni Mark. Ang eksenang tumambad sa kanya ay isang larawan ng pagkawasak. Mga basyo ng bote ng whiskey sa sahig, mga nakakalat na dokumento sa mesa. At sa gitna ng lahat ng ito si Mark, nakasubsob sa kanyang mesa, mahimbing na natutulog sa gitna ng sarili niyang kaguluhan. Ang malamig na liwanag mula sa screen ng laptop ay nagbibigay ilaw sa kanyang mukha na ngayon ay mukhang mas matanda ng 10 taon. Pumasok si Angela at marahang isinara ang pinto. Nilapitan niya ang asawa. Ang puso niya ay kumikirot sa awa at galit. Awa para sa lalaking minamahal niya na halatang nagdurusa. At galit sa kung sino man o anuman ang gumagawa nito sa kanila. "Mark," mahina niyang bulong habang marahang hinahaplos ang balikat nito. "Mark, gising na." Biglang nagising si Mark, naguguluhan. Nang makita niya si Angela, ang kalambutan sa kanyang mga mata ay agad na nawala, napalitan ng isang malamig at matigas na tingin. "Anong ginagawa mo dito?" tanong niya. Ang boses ay magaspang dahil sa alak at kakulangan sa tulog. "Tama na to, Mark. Please." Pagmamakaawa ni Angela, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. "Pinapatay mo ang sarili mo. Pinapatay mo tayo." Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Mark. "Tayo? Anong tayo ang pinagsasabi mo, Angela May? Tayo pa ba?
Kinuha niya ang tablet mula sa mesa. Sa isang marahas na kilos, itinapon niya ito sa malambot na sofa sa tabi nila. Ang screen ay umilaw, ipinapakita ang mga pekeng email. Ipaliwanag mo yan. Utos niya, ang kanyang boses ay naging isang galit na sigaw. Ipaliwanag mo ang kasinungalingan mo. Ipaliwanag mo kung paano mo ako nagawang isang tanga sa loob ng 5 taon. Pinulot ni Angela ang tablet. Habang binabasa niya ang mga salita, "Donor profile confidentiality," Dr. Fournier, ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting nawala, hanggang sa maging kasing puti ito ng pader. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi totoo to. Halos pabulong niyang sabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at pangingilabot. Tumingin siya kay Mark. Mark, hindi ako. To sumpa man, hindi ko alam kung ano. To pakana lang. To. Hindi mo ba nakikita? Sinisira niya tayo. Sinisira niya tayo. Umalingaw-ngaw ang tawa ni Mark sa buong silid, isang tawang walang bahid ng saya, puno lamang ng pait. O sinisira mo ako. Nasa Europe ka nung mga panahong, yan, di ba? Sumagot ka. Oo, pero para yun sa trabaho, alam mo yan? Talaga ba? O para makipagkita sa doktor mo sa Zurich? Patuloy na akusa ni Mark, bawat salita ay isang patalim na tumatarak sa puso ni Angela. Hindi. Sigaw ni Angela, ang kanyang boses ay basag na sa pag-iyak. 10 taon, Marky. 10 taon mo akong kilala. Paano mo naiisip na kaya kong gawin to sa'yo, sa atin? Hindi ko na alam kung ano ang iisipin ko. Angela, hindi na kita kilala. Sa gitna ng kanilang sigawan, si Mark ay lumapit, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at sakit. Hinawakan niya ang baba ni Angela, pinipilit itong tumingin sa kanya. Sabihin mo sa akin ang totoo, sabi niya sa isang mapanganib na bulong. Tingnan mo ako sa mata at sabihin mong hindi mo ako niloko. Tinitigan siya ni Angela, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi kita niloko, Mark. Si Leo ay anak mo. Anak natin. Binitiwan siya ni Mark na parang napaso. Lumayo ito, umiling-iling, at sinabi ang mga salitang tuluyang sumira sa lahat. Sa bagay, bakit pa ako magtataka? Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pangungutya sa sarili. Ni hindi nga kamukha sa akin ng bata. Ang mga salitang yon ay bumagsak sa silid na parang isang bomba atomika. Ang lahat ng ingay ay biglang nawala. Ang hangin ay tila naubos. Natigilan si Angela. Ang kanyang pag-iyak ay huminto. Ang sakit sa kanyang mga mata ay biglang napalitan ng isang bagay na mas malalim, isang bagay na mas matindi, isang dalisay at nag-aapoy na galit. Ang galit ng isang ina na ang anak ay kinwestiyon. Ang galit ng isang asawa na ang pagkatao ay dinurog. Ang lahat ay nangyari sa isang iglap. Itinaas niya ang kanyang kamay. Isang malutong malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Mark. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Napapiksi ang ulo ni Mark sa gilid dahil sa lakas ng impact. Dahan-dahan siyang lumingon pabalik kay Angela. Ang kanyang mga mata ay gulat, isang namumulang marka ng kamay ang mabilis na lumitaw sa kanyang pisngi. Nakatayo si Angela, ang kanyang dibdib ay mabilis na umaakyat baba, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Hindi na siya umiiyak. Wala kang karapatan. Sabi niya, bawat salita ay matigas at puno ng lason. Wala kang karapatang yurakan ang pagiging ina ko, at lalong wala kang karapatang itakwil ang sarili mong anak. Angela, hindi putol niya sa anumang sasabihin nito. Tapos na ako, hinahayaan mong sirain ng demonyong si Karen ang pamilya natin. Hinahayaan mong kainin ng lason niya ang utak mo. Pinapatay mo ako, Mark. Pinapatay mo ang anak mo. Tinalikuran niya ito. Walang lingon-lingon, mabilis siyang umakyat sa hagdanan. Si Mark ay naiwang nakatayo tulala. Ang kanyang pisngi ay humahapdi, isang hapdi na walang-wala.
Kumpara sa sakit na nararamdaman niya sa loob, narinig niya ang mga tunog mula sa itaas, ang pagbukas ng aparador, ang kalabog ng mga drawer. Ilang minuto pa bumaba si Angela, hila-hila ang isang maliit na maleta. Dumiretso siya sa pinto, hindi man lang siya tinitingnan. Para sa kanya si Mark ay naging isang multo sa sarili nitong bahay. Nang dumaan siya sa tabi ni Mark, huminto siya sandali, ngunit hindi pa rin siya tiningnan. Hindi ako pwedeng manatili sa isang bahay, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Kung saan ang asawa ko ay tingin sa akin ay isang sinungaling at sa anak namin ay isang pagkakamali. Binuksan niya ang pinto at lumabas. Narinig ni Mark ang pagsara nito, ang huling click ng seradura, at pagkatapos ang tunog ng paalis na sasakyan. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng kanyang winasak na opisina. Ang hapdi ng sampal sa kanyang pisngi ay isang paalala ng katotohanang hindi na niya matatakasan. Sa paghahanap niya ng isang kasinungalingan, sinira niya ang nag-iisang katotohanan na mahalaga sa kanyang buhay. Ang mansyon ay naging isang malaking mausoleo. Ang bawat silid ay puno ng mga alaala na ngayon ay mga multo na lamang. Ang halakhak ni Angela na dati umaalingaw-ngaw sa sala, ang amoy ng kape na lagi niyang tinitimpla para kay Mark tuwing umaga, ang presensya niya na nagbibigay buhay sa malamig na marmol at salamin, lahat ay nawala. Ang natira ay si Mark Cilio at ang isang malawak at hindi matatawid na bangin sa pagitan nilang dalawa. Sinubukan ni Mark. Sa unang araw pagkatapos umalis ni Angela, sinubukan niyang maging ang super daddy. Nagluto siya ng almusal, tinulungan si Leo sa homework at naglaro sila ng video games. Ngunit ang lahat ay pilit. Ang bawat ngiti ay isang pagsisikap. Ang bawat tawa ay hungkag. At sa tuwing titingnan ni Leo ang kanyang ama, ang nakikita nito ay hindi na ang bayani niya, kundi isang estrangherong malungkot at galit. "Daddy, kailan po uuwi si Mommy?" Tanong ni Leo isang gabi habang nagbabasa sila ng libro bago matulog. "Malapit na anak, may inaasikaso lang siya." Pagsisinungaling ni Mark, ang mga salita ay parang buhangin sa kanyang bibig. Galit po ba siya sa akin? Ang tanong na yon na puno ng dalisay na takot ng isang bata ang muling dumurog sa puso ni Mark. Hindi, champ. Hinding-hindi magagalit sa'yo si Mommy. Mahal na mahal ka nun. Sa inyo po, galit po ba siya sa inyo? Hindi nakasagot si Mark. Isinara na lang niya ang libro. Tulog na tayo. Kinabukasan isang pamilyar na itim na Mercedes-Benz ang pumarada sa tapat ng bahay, si Pilar. Bumaba siya ng sasakyan na may dalang mga bayong na puno ng groceries at isang determinasyon sa kanyang mukha na kayang magpatumba ng pader. Hindi na siya kumatok. Pumasok siya gamit ang sarili niyang susi. Ang naabutan niya ay mas malala pa kaysa sa inaasahan niya. Ang bahay na dati pinananatiling malinis at masaya ni Angela ay tila napabayaan. May mga laruan na nakakalat sa sahig, may mga baso na hindi pa nahuhugasan sa lababo. At sa sala, naabutan niya si Mark, nakaupo sa sofa, nakatitig sa blankong screen ng TV habang si Leo ay tahimik na naglalaro mag-isa sa isang sulok. Ang dating masiglang koneksyon sa pagitan ng mag-ama ay napalitan ng isang malungkot na distansya. "Mark Joseph?" Sabi ni Pilar, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. Ang paggamit niya ng buong pangalan ni Mark ay nangangahulugang seryoso ang usapan. Nasaan si Angela? Tumingin si Mark sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Umalis po siya. Hindi na nagulat si Pilar. Tumingin siya sa kanyang apo na ngayon ay nakatingin sa kanila na may takot sa mga mata. "Leo, apo," sabi niya sa pinakamalambing niyang boses. "Halika kay Lola. Tulungan mo akong mag-bake ng cookies sa kusina."
Nang maiwan na sila sa sala, hinarap ni Pilar ang kanyang anak. Hindi siya umupo. Nakatayo lang siya sa harap nito, tila isang hukom na handa nang magbigay ng hatol. Anong ginawa mo? Hindi ko na alam, Ma. Huwag mo akong sagutin ng ganyan. Sa unang pagkakataon, sumigaw si Pilar. Ang kanyang boses na karaniwang mahinahon ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Nakikita mo ba ang ginagawa mo? Sinisira mo ang pamilya mo. Dahil sa ano? Sa isang sulat mula sa isang baliw. Sa mga peking ebidensya na halatang halata na manggawa-gawa lang. Hindi nyo naiintindihan? Ma, may mga email. Email. Kahit sinong marunong sa computer kayang gumawa ng peking email, Mark Gising. Lumapit si Pilar at hinawakan ang magkabilang balikat ng anak marahas na inalok. Kilala ko si Angela. Pinalaki ko siya na parang tunay na anak. Hinding-hindi niya gagawin ang ibinibintang mo. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita na isa itong malaking bitag? Napayuko si Mark, ang bigat ng mga salita ng ina ay dumadagan sa kanya. Pero masakit. Masakit isipin na na hindi mo kamukha si Leo. Humina ang boses ni Pilar na palitan ng sakit. Mark, kamukhang kamukha mo ang lolo mo. Hindi mo siya nakilala. Pero ako, nakikita ko siya kay Leo araw-araw. Sa paraan ng pagngiti niya, sa pagkunot ng kanyang noo kapag nag-iisip siya. Ang dugo ay hindi lang nasa mukha, Mark. Nasa puso, nasa kaluluwa. Nang mga sandaling iyon, pumasok si Lourdes, ang kanilang matapat na kasambahay na may dalang isang tray ng juice. Ang kanyang mga mata ay namumugto, halatang kanina pa, umiiyak sa isang sulok. Ma'am Pilar, sabi niya nanginginig ang boses. Patawarin niyo po ako kung nakikialam ako. Ano yon, Lourdes, magsalita ka? Kasi po, noong mga huling linggo ni Karen dito, may napapansin po ako sa kanya. Huminga ng malalim si Lourdes. Maraming beses ko po siyang nahuhuli sa opisina ni Ma'am Angela. Akala ko po naglilinis lang. Pero isang beses sumilip po ako. Nakita ko siyang kinukuhanan ng litrato gamit ang cellphone niya, yung mga papeles sa mesa ni Ma'am, mga letterhead, mga bank statement. Akala ko po tsismosa lang siya. Hindi ko po inisip na may masama siyang balak. Ang mga salita ni Lourdes ay parang isang kulog na gumising sa natutulog na katinoan ni Mark. Tumingin si Pilar kay Mark, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang bagong realisasyon. Naririnig mo ba yon, Mark? Mariin niyang sabi. Hindi siya naghahanap ng ebidensya. Gumagawa siya ng ebidensya. Kinukuha niya ang mga detalye, ang letterhead, ang pirma, ang mga bank account, para gawing kapanipaniwala ang kanyang mga kasinungalingan. Biglang nag-ugnay-ugnay ang lahat sa isipan ni Mark. Ang mga advertisement, ang mga email, ang perpektong pagkakatugma ng mga detalye. Hindi ito dahil totoo. Ito ay dahil ito ay isang maingat na binuong panloloko. Diyos ko, bulong ni Mark, habang ang katotohanan ay dahan-dahang lumulunod sa kanya. Anong nagawa ko? Tumayo siya. Ang pagiging manhid ay napalitan ng isang nag-aapoy na urgensya. Hinanap niya ang kanyang cellphone, ang kanyang mga susi. Saan ka pupunta? Tanong ni Pilar. Pupuntahan ko si Angela. Susunduin ko siya. Magmamakaawa ako. Ngunit pinigilan siya ng kanyang ina. Hinawakan nito ang kanyang braso. Hindi, mariin nitong sabi. Hindi pa ngayon. Hindi sapat ang sorry mo, Mark. Masyadong malalim ang sugat na ginawa mo. Tumingin si Pilar. Sa kanyang anak, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal ng isang ina, ngunit mayroon ding tigas ng isang general. Kung gusto mong ibalik ang tiwala ni Angela, kung gusto mong buuin muli ang pamilya mo, kailangan mo munang patunayan sa kanya na karapat-dapat ka. At may isang paraan lang para gawin yon. Ano po yon? Hanapin mo ang katotohanan. Sabi ni Pilar, hindi yung katotohanan na ibinato sa'yo kundi
yung tunay na katotohanan. Ibagsak mo si Karen. Ilabas mo ang lahat ng kanyang panloloko. Ipakita mo kay Angela na lalaban ka para sa kanya, para sa pamilya ninyo. Huwag kang babalik sa kanya na dala-dala lang ang sorry mo. Bumalik ka na dala-dala ang ulo ni Karen sa isang bandehado. Ang mga salita ng kanyang ina ay parang isang kidlat na tumama sa kanya, ginising ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Ang pagdududa at sakit na bumulag sa kanya sa loob ng maraming araw ay biglang naglaho, napalitan ng isang malinaw at nag-aapoy na layunin. Hindi na siya ang biktima. Ngayon, siya na ang mangangaso. Ang unang sinag ng araw kinabukasan ay hindi na sinag ng kalungkutan para kay Mark. Ito ay hudyat ng simula ng digmaan. Paggising niya ang lalaking nasa salamin, ay hindi na ang wasak na estrangherong nakita niya ilang gabi na ang nakalipas. Ang nakatitig pabalik sa kanya ay ang Mark Mendoza na kinatatakutan sa mundo ng korporasyon kalkulado, walang awa, at nakapokus sa iisang bagay ang manalo. Bago pa man siya pumasok sa opisina, may isang bagay muna siyang kailangang gawin, isang bagay na mas mahirap pa kaysa sa pagharap sa mga kaaway sa negosyo. Naabutan niya si Leo sa hapagkainan tahimik na kumakain ng cereal habang nanonood sa kanyang iPad. Lumuhod si Mark sa tabi ng wheelchair nito, isang bagay na hindi na niya nagawa sa loob ng ilang araw. Ang distansya sa pagitan nila ay parang isang malawak na karagatan. "Good morning, champ." Sabi niya, ang kanyang boses ay malambot ngunit may bahid ng pagsisisi. Tumingin sa kanya si Leo, ang mga mata nito ay puno ng pag-iingat. Tila hindi sigurado kung ang kaharap ba niya ay ang mabait na daddy o ang malungkot na daddy. "Daddy?" Simpleng sagot nito bago muling ibinaling ang atensyon sa iPad. Ang maliit na kilos na yon ay isang malakas na sampal kay Mark. Hinawakan ni Mark ang maliit na kamay ng anak. "Leo, tingin ka kay daddy, please." Dahan-dahang lumingon si Leo. Sa mga mata nito nakita ni Mark ang isang anino ng sakit na siya mismo ang nagdulot. Ang liwanag sa mga mata ng kanyang anak ay bahagyang kumupas. "I'm sorry." Halos pabulong na sabi ni Mark. "I'm sorry kung naging malungkot si daddy nitong mga nakaraang araw. May malaki lang akong problema. Pero hindi mo kasalanan, yun okay, hinding-hindi." Hindi sumagot si Leo, pero hindi na nito inalis ang tingin. "Nangangako ako." Pagpapatuloy ni Mark ang kanyang boses ay naging mas matatag. "Aayusin ko to. Aayusin ko lahat. At ibabalik ko si Mommy. I promise you." Isang maliit na kislap ng pag-asa ang lumitaw sa mga mata ni Leo. Tumango ito ng dahan-dahan. Iyon lang. Ngunit para kay Mark ang maliit na pagtangong iyon ay sapat na. Ito ang gasolina na kailangan niya. Pagdating sa opisina, ang Mark Mendoza na pumasok sa gusali ay hindi na ang taong naglalakad na parang multo. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at may direksyon. Ang kanyang mga mata ay matalas. Ang lahat ng empleyadong nakakasalubong niya ay bumabati ng may paggalang at kaunting takot. Ang hari ay bumalik na sa kanyang trono. "Cancel all my meetings for the next 48 hours. Utos niya sa kanyang assistant. Pagpasok niya sa kanyang opisina, walang tatawag, walang papasok. Unless it's a matter of life and death. Ang unang tawag niya ay sa isang pangalan sa kanyang contacts na bihira niyang gamitin, isang pribadong investigador na nagngangalang Mang Dante. Isang retiradong pulis na may reputasyon sa paghahanap ng mga karayom sa bunton ng Dayami. "Dante, si Mark to," sabi niya walang paligoy-ligoy. "May trabaho ako para sa'yo. Urgent." Sa loob ng 10 minuto, inilahad niya ang lahat ng kailangan ni Mang Dante, pangalan Karen, huling kilalang address, at isang simpleng misyon. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. History, pamilya, mga kaibigan, mga kaaway, social media, bank accounts, bawat utang, bawat sikreto. Gusto kong malaman kung saan siya kumakain, kung sino ang kinakausap niya, kung anong kulay ng tsinelas ang suot niya sa bahay.
understood. Ang pangalawang tawag niya ay kay Martin, ang pinuno ng kanilang IT department. Martin, kailangan ko ng pabor. Off the record. Inilahad ni Mark ang sitwasyon, hindi binanggit ang pangalan ni Angela. Sinabi lang na may suspicious email activity na kailangan niyang imbestigahan. Gusto kong malaman kung merong unauthorized access sa email server natin sa loob ng huling 2 linggo. Tignan mo ang logs, lalo na sa gabi. At particular, gusto kong malaman ang lahat ng computer activity ng isang staff member. Pangalan, Eileen Reyes. Gusto ko ng report sa loob ng 24 na oras, discreetly. Pagkatapos ng mga tawag, umupo si Mark sa kanyang mesa. Hindi siya naghintay ng walang ginagawa. Binuksan niya ang kanyang laptop at sinimulan ang sarili niyang investigasyon. Inisa-isa niya ang bawat larawan, bawat post sa social media na mayroon sila kasama si Karen. Naghahanap siya ng kahit anong maliit na detalye na maaaring nakaligtaan niya. Isang anino sa likod, isang pamilyar na mukha sa isang group picture. Ang mga sumunod na oras ay isang nakakabaliw na paghihintay. Bawat tunog ng kanyang telepono ay nagpapakaba sa kanya. Kinahaponan dumating ang unang resulta, isang tawag mula kay Mang Dante. "Boss Mark, may nakuha na ako," sabi ng investigador. Simple lang ang buhay ni Karen pero may isang bagay na kakaiba. Malaki ang utang niya sa sugal, online casino, at yung address na ibinigay niya sa inyo, matagal na siyang umalis doon. Ang kasama niya sa tinitirhan niya ngayon ay ang pinsan niya. "Sinong pinsan?" mabilis na tanong ni Mark. "Isang Eileen Reyes boss. Nagtatrabaho daw sa isang malaking kumpanya sa BGA. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit. Ang pakiramdam ni Mark ay nag-aapoy. "Magaling, Dante. Ngayon gusto kong sundan mo sila. 24/7, gusto ko ng litrato, gusto ko ng video, bawat galaw nila." Kinagabihan, halos hating gabi, na isang email ang pumasok mula kay Martin ng IT. Ang subject, confidential report. Ang report ay detalyado at nakakakilabot. Mayroong record ng ilang after-hours login sa computer ni Eileen. Ginamit niya ang kanyang access para buksan ang archive ng email server. At ang pinakamatibay na ebidensya, mayroong digital footprint ng pag-create ng mga peking email header at pag-embed ng mga ito sa isang PDF file. Lahat ay ginawa sa computer ni Eileen 3 araw bago matanggap ni Mark ang email. Nakatitig si Mark sa report. Ito na. Ang konkretong hindi matatawarang katibayan ng panloloko, pero hindi pa siya tapos. Kailangan niya ng panghuling alas, ang ebidensyang sisira sa kanila ng tuluyan. Kinaumagahan muling tumawag si Mang Dante. "Post-jackpot tayo." Isang email ang pumasok sa telepono ni Mark. Binuksan niya ito. Isang litrato. Kuha ito mula sa malayo, medyo malabo, pero malinaw ang pagkakakilanlan. Si Karen at si Eileen. Nakaupo sa isang murang coffee shop. Si Eileen, na may itsurang takot at nag-aalala, ay inaabutan si Karen ng isang sobre. Ang mukha ni Karen ay puno ng tagumpay ng kasakiman. Ang eksena ay isang perpektong larawan ng isang transaksyon sa pagitan ng utak ng krimen at ng kanyang kasabwat. Pinatay ni Mark ang kanyang telepono. Isinandal niya ang kanyang likod sa upuan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, isang namang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi ito isang masayang ngiti. Ito ay isang malamig, mapanganib at matagumpay na ngiti. Ang buong larawan ng kanilang masamang balak ay nasa harap na niya, malinaw na parang kristal. Ang bawat kasinungalingan, bawat paninira ay nakalatag na. Kinuha niya ang kanyang telepono. Oras na para gumawa ng 2 pinakamahalagang tawag. Ang una ay kay Angela. Ang pangalawa ay kay Karen. Hinawakan niya ang telepono. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang malamig na determinasyon. "Karen," bulong niya sa sarili habang tinitingnan ang litrato ng 2 babae. "You made a very, very big mistake." Ang tawag ni Mark kay Karen ay maikli at nakakagulat na kalmado.
Hindi ito ang boses ng isang lalaking wasak at nagdurusa. Ito ang boses ng isang CEO na handang magsara ng isang masamang deal. Karen. Simula niya nang sumagot ito sa kabilang linya. Si Mark to. Narinig niya ang bahagyang pagkabigla sa paghinga nito na agad napalitan ng isang mapanuyang tono. O Mr. Mendoza, napatawag ka. Akala ko ba ayaw mo nang marinig ang boses ko? Gusto kong makipag-ayos. Diretsong sabi ni Mark. Natalo na ako. Tama ka sa lahat. Sinira mo ako. Sinira mo ang pamilya ko. Natahimik si Karen. Ito ang eksaktong reaksyon na gusto ni Mark. Kalituhan. Anong ibig mong sabihin? Pagod na akong lumaban. Sabi ni Mark, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pagod at pagkatalo. Gusto kong magbayad para sa katahimikan mo. Sabihin mo kung magkano. Magkita tayo. Saan? Tanong ni Karen. Ang kasakiman ay unti-unting lumalamon sa kanyang pag-iingat. Sa bahay, sagot ni Mark. Wala si Angela. Wala si Leo. Tayo lang. Para matapos na to ng tuluyan. Pagkatapos ng tawag, sinimulan ni Mark ang pag-aayos ng entablado para sa huling yugto ng kanilang dula. Ang kanyang tahanan na naging isang lugar ng sakit at pagdududa ay magiging isang korte kung saan siya ang magiging hukom, hurado at berdugo. Una, tinawagan niya ang pinuno ng kanyang security team. 4 na malalaking lalaki na nakasuot sibilyan ang dumating sa loob ng isang oras. Inutusan niya silang magtago sa iba't ibang sulok ng bahay, hindi nakikita, ngunit handang kumilos sa isang hudyat. Sunod, inactivate niya ang mga hidden security camera sa sala, mga maliliit na lente na nakatago sa mga libro, sa mga florera at sa smoke detector. Lahat ay nakarecord. Ang huli at pinakamahalagang tawag ay para kay Angela. Nang marinig niya ang boses nito, ang lahat ng kanyang lakas at galit ay tila naglaho na palitan ng dalisay na pananabik at pagsisisi. Angela, sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Alam ko na ang lahat. Sa loob ng kalahating oras, ikinuwento niya ang bawat detalye ng kanyang investigasyon, ang utang ni Karen, ang koneksyon kay Eileen, ang pekeng email, ang litrato. Hindi siya humingi ng tawad. Hindi pa. Sa halip, humingi siya ng isang pabor. Kailangan kita dito, sabi niya. Kailangan kong marinig mong aminin niya ang lahat. Para sa akin. Para sa atin. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, isang simpleng sagot mula kay Angela. Isang sagot na nagbigay kay Mark ng lahat ng lakas na kailangan niya. Papunta na ako. 8:00 ng gabi. Dumating si Karen. Ang kanyang dating uniforme ng yaya ay napalitan ng isang damit na halatang mas mahal kaysa sa kaya niyang bilhin. Ang kanyang muka ay puno ng tagumpay. Pumasok siya sa sala na parang siya ang may-ari ng bahay. Nasaan ang pera? Bungad niya, walang paligoy-ligoy. Maupo ka muna. Kalmadong sabi ni Mark habang nagsasali ng 2 baso ng tubig. Pag-usapan muna natin ang mga detalye. Umupo si Karen sa mamahaling sofa, ipinag-krus ang kanyang mga binti. Walang dapat pag-usapan. 5 milyon. Cash. Para hindi ko na ipagkalat sa buong Alabang na ang tagapagmana mo ay anak ng isang Swiss na estranghero. Tumango si Mark, tila sumasang-ayon. 5 milyon, sige. Pero bago yon, gusto ko lang malaman. Para sa sarili kong kapayapaan. Paano mo ginawa ang galing, Karen? Ang galing ng plano mo. Ang paghanga sa boses ni Mark ang naging pain. At si Karen, sa sobrang pagmamalaki sa kanyang sarili, ay kinagat ito ng buong buo. Simple lang pagyayabang niya. Ang mga mayayamang tulad ninyo ay pabaya. Iniiwan ninyo ang mga papeles ninyo kahit saan. Isang letterhead lang ni Angela. Ang kailangan ko, isang kopya ng pirma niya. At syempre, ang tulong ng isang henyo sa loob. Si Eileen, sabi ni Mark, tila isa lang siyang estudyanteng nakikinig sa kanyang guro. Matalino ang pinsan ko.
Patuloy ni Karen, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasamaan. Siya ang gumawa ng mga email. Siya ang nag-access sa server ninyo. Napakadali. At ikaw naniwala ka agad. Dahil sa loob-loob mo, alam mong imposible kang magkaanak. Nakita ko sa mga mata mo, Mark, ang pagdududa. Matagal nang nandyan. Tinulungan lang kitang makita. At yung bata? Tanong ni Mark. Ang kanyang boses ay nagsimulang magbago. Nawawala ang pagkukunwari, napapalitan ng isang malamig na galit. Bakit mo siya sinaktan? Tumawa si Karen, isang tawang nakakakilabot. Bonus na lang yon, para mas masarap ang tagumpay. Gusto kong makita kung paano ka magdurusa para sa isang batang hindi naman sayo. Sapat na yan. Ang boses ay hindi nagmula kay Mark. Nagulat si Karen. Lumingon siya. Mula sa dilim ng pasilyo lumabas si Angela. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Hindi ito ang Angela na umiiyak at nagmamakaawa. Ito ay isang leona na handang pumatay para sa kanyang mga supling. Kasunod niya ay si Pilar, ang matriarka. Ang kanyang mukha ay parang isang maskara ng yelo. At si Lourdes na may hawak na telepono, halatang nagre-record. Namutla si Karen. Tumayo siya, naghahanda ng tumakbo. Saan ka pupunta, ahas? Sabi ni Angela, dahan-dahang lumalapit. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang baso ng malamig na tubig. Hindi ito pwede. Nauutal na, sabi ni Karen. Pwedeng mariing, sabi ni Angela. At sa isang mabilis na kilos, ibinuhos niya ang laman ng baso diretso sa mukha ni Karen. Ang tubig ay dumaloy sa pekeng pundasyon nito. Inilalantad ang tunay niyang kulay. Para yan sa pagtatraidor mo sa tiwala ko, sigaw ni Angela. Bago pa man makarecover si Karen, lumapit si Pilar. At ito, sabi ng matanda sa isang mapanganib na bulong, ay para sa apo ko. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kabilang pisngi ni Karen, mas malakas pa kaysa sa sampal na ibinigay ni Angela kay Mark. Napahandusay si Karen sa sahig, basang-basa at tuliro. Sa hudyat ni Mark, bumukas ang pinto. Pumasok ang dalawa sa kanyang mga security guard, hila-hila. Sa pagitan nila, ang isang nanginginig at umiiyak na si Eileen. Ate, patawarin mo ako. Pinilit lang nila ako. Sigaw ni Eileen pagkakita kay Karen. Ang huling pumasok ay dalawang unipormadong pulis. Tumingin si Mark pababa kay Karen, na ngayon ay nakaluhod sa sahig, isang basang-basa at talunang reyna. Sinabi ko sa iyo, Karen, magbabayad ka. Sabi ni Mark, ang kanyang boses ay walang emosyon. Ngunit hindi sa paraang gusto mo. You made a big mistake. Hindi mo dapat ginalit ang isang ama. Habang pinupusasa ng mga pulis si Karen at si Eileen, ang kanilang mga sigaw at pagmamakaawa ay umaling-awngaw sa buong sala. Ngunit para sa pamilyang Mendoza, ito ang pinakamatamis na musikang narinig nila. Nang mailabas na sila, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang gulo ay tapos na. Ang digmaan ay napanalunan na. Naiwan silang tatlo, Mark, Angela at Pilar, nakatayo sa gitna ng kanilang sala, sa gitna ng mga piraso ng kanilang halos nawasak na buhay. Dahan-dahang lumingon si Mark at hinarap si Angela. Ang galit sa kanyang mga mata ay wala na napalitan ng isang bagay na mas malalim at mas masakit, ang bigat ng kanyang kasalanan. Walang nagsalita. Ang mga salita ay hindi na kailangan. Ang tanong na lamang na natitira na nakabitin sa hangin ay kung ang isang bagay na basag na, ay maaari pa bang mabuo muli. Ang mga sumunod na linggo ay hindi isang fairy tale ending. Ang tagumpay laban kay Karen ay hindi isang magic wand na bumura sa lahat ng sakit. Sa halip, ito ang nag-angat ng kurtina, inilalantad ang mga guho na naiwan ng digmaan. Si Karen at Eileen ay humaharap sa mga kasong kriminal, extortion, slander, at child abuse, isang legal na laban na hinahawakan ng mga abogado ni Mark. Ngunit ang pinakamahirap na laban ay hindi nangyayari sa korte, kundi sa loob ng mga pader ng mansyon sa Ayala, Alabang.
Bumalik si Angela sa bahay, ngunit hindi sa kanilang master's bedroom. Pinili niyang matulog sa guest room sa kabilang dulo ng pasilyo. Ang bahay ay muling may ilaw, ngunit ang init nito ay wala pa. Sila ay parang dalawang estranghero na magkasamang nakatira sa isang malaking museo ng kanilang dating masayang pagsasama. Sinimulan nila ang marriage counseling. Ang kanilang unang sesyon ay isang malakas at masakit na sigawan. Isinumbat ni Angela ang bawat patak ng luha, ang bawat gabing walang tulog ang sakit ng pagdudahan. Isinumbat ni Mark ang kanyang sariling kahinaan, ang takot ang lason na hinayaan niyang pumasok sa kanyang isipan. Walang napagkasunduan, tanging sakit lang ang nailabas. Ngunit bumalik sila para sa pangalawang sesyon at sa pangatlo. Dahan-dahan ang mga sigaw ay naging mga basag na salita. Ang mga salita ay naging mga hikbi, at ang mga hikbi ay naging isang mahirap at masakit na pag-unawa. Hindi ko alam kung paano ka patatawarin, Mark. Aminado ni Angela, sa isang sesyon ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig. Dahil ang pinagdudahan mo ay hindi lang ang katapatan ko. Ang pinagdudahan mo ay ang pag-ibig ko, ang pagiging ina ko. Alam ko, sagot ni Mark, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi na tumatagos sa kaluluwa. At habang buhay kong pagsisisihan yon, hindi ako humihingi ng kapatawaran ngayon. Ang hinihingi ko lang ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon para ipakita sa iyo araw-araw na mali ako, na ikaw at si Leo ang mundo ko. Ang pinakamalaking hamon ay si Leo. Ang bata na may likas na kakayahang maramdaman ng tensyon ay naging mas tahimik. Ngumingiti siya, pero meron laging pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Isang hapon, habang tinutulungan ni Mark si Leo sa kanyang proyekto sa sining isang diorama ng solar system, nagtanong ang bata, "Daddy, aalis pa po ba ulit si Mommy?" Itinigil ni Mark ang paggupit ng karton. Tumingin siya sa kanyang anak. "Bakit mo na itanong yan, champ?" "Kasi po, hindi na po siya natutulog sa kwarto ninyo at hindi na po kayo naghahawakan ng kamay." Ang simpleng obserbasyon na yon ay parang isang suntok sa sikmura ni Mark. Umupo siya sa sahig sa tabi ng wheelchair ng anak. Minsan ang mga mommy at daddy ay nagkakaroon ng malaking away. Paliwanag niya, pinipili ang bawat salita. At nasasaktan nila ang isa't isa. "Nasaktan ko si mommy. Malaki ang kasalanan ko. Kaya ngayon, sinusubukan naming ayusin. Pero parang isang sirang laruan, Leo. Mahirap ibalik sa dati. Kailangan ng maraming pandikit, maraming pasensya, at maraming pagmamahal." "Pero aayusin niyo po, di ba?" Tanong ni Leo, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. "Ayusin namin," pangako ni Mark. "Kahit gaano pa katagal, aayusin namin." Isang gabi hindi makatulog si Mark. Bumaba siya sa kusina para uminom ng tubig. Nakita niya ang isang sinag ng ilaw na nagmumula sa ilalim ng pinto ng guest room. Kumatok siya ng marahan. "Angela." Pagbukas ng pinto, nakita niya si Angela na nakaupo sa kama, hawak-hawak ang isang lumang photo album. Ito ang album ng mga unang taon ni Leo. "Hindi rin ako makatulog," sabi nito. Pumasok si Mark at umupo sa paanan ng kama, pinapanatili ang distansya. "Naaalala mo ba to?" tanong ni Angela. Itinuturo ang isang litrato. Si Leo isang sanggol pa lamang nakapatong sa dibdib ni Mark. Pareho silang mahimbing na natutulog. "Inabot ka ng umaga dyan. Ayaw mong bitawan. Takot ka na baka kapag bumitaw ka mawawala siya." Tumango si Mark, ang kanyang lalamunan ay tila may bara. "Ang tanga ko, Angela. Hinayaan kong mawala sa isip ko ang lahat ng to. Hinayaan kong isang demonyo ang magdikta kung ano ang totoo." Tumingin sa kanya si Angela at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ang nakita ni Mark sa mga mata nito ay hindi galit kundi isang malalim na kalungkutan. "Ang pinakamasakit, Mark," sabi niya, ang kanyang boses ay basag, "ay noong sinabi mong hindi mo siya kamukha. Dahil sa tuwing tinitingnan ko si Leo,
Ang nakikita ko ay ikaw. Ang determinasyon mo kapag may gusto siyang buuin. Ang pagiging mainipin mo kapag hindi niya makuha ang isang bagay. Ang paraan ng pagtawa niya kapag sobrang saya niya. Ikaw yon, Mark. Ikaw na ikaw. Ang mga salitang iyon ang tuluyang nagpabagsak sa lahat ng natitirang pader ni Mark. Napahagulgol siya. Hindi isang tahimik na pag-iyak, kundi isang malakas masakit na pag-iyak ng isang lalaking tuluyang nawasak ng sarili niyang pagkakamali. Sa pagkakataong yon lumapit si Angela. Hindi niya ito niyakap. Hinawakan lang niya ang kamay nito. Isang simpleng pagdampi. Ngunit sa katahimikan ng gabing iyon, ang simpleng pagdampi na yon ay isang simula. Ang unang sinulid sa pagtatahi ng kanilang mga sugat. Hindi nagkaroon ng biglaang pagbabago. Ang paghilom ay mabagal at mahirap. May mga araw na tila bumabalik sila sa simula. May mga araw na ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa dati. Ngunit may mga araw din na may liwanag. Isang linggo ng umaga, ilang buwan. Pagkatapos ng lahat nagising si Mark sa kanyang kama. At sa tabi niya nakita niya si Angela, mahimbing na natutulog. Ang sinag ng araw ay tumatama sa mukha nito. Hindi niya alam kung paano o kailan ito lumipat mula sa guest room. Hindi na mahalaga. Bumangon siya ng dahan-dahan at nagpunta sa kusina. Nagsimula siyang maghanda ng almusal pancake na hugis robot ang paborito ni Leo. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng kwarto ni Leo at pagkatapos ang pagdating ni Angela sa kusina na may daladalang 2 tasa ng mainit na kape. Inabot nito ang isa kay Mark. "Good morning," sabi nito. Isang maliit ngunit totoong nangiti ang nasa kanyang mga labi. "Good morning," sagot ni Mark. Ang puso niya ay umaapaw sa pasasalamat. Maya-maya pa pumasok si Leo sa kusina, sakay ng kanyang wheelchair. Natigilan ito sa pinto. Nakita niya ang kanyang ina na nagtitimpla ng juice at ang kanyang ama na nagbabaliktad ng pancake. Magkasama sila, nagtatawanan. Isang malapad na ngiti ang gumuhit sa mukha ng bata. "Mommy, Daddy." Dinala nila ang almusal sa lanay sa tabi ng pool. Ang parehong lugar kung saan nagsimula ang kanilang bangungot ay siya na ngayong lugar ng kanilang bagong simula. Masaya silang kumakain, nagkukwentuhan tungkol sa mga bituin at mga planeta. Sa gitna ng kanilang tawanan, biglang tumahimik si Leo at tumingin kay Mark ng seryoso. "Daddy?" sabi nito, "Ano po ang pag-ibig?" Ang tanong ay bumagsak sa kanilang masayang umaga, ngunit hindi ito mabigat. Ito ay dalisay. Ngumiti si Mark. Tumingin muna siya kay Angela. Isang tingin na puno ng lahat ng salitang hindi nila masabi. Pagkatapos, ay binalingan niya ang kanyang anak. Hinawakan niya ang balikat nito. "Ang pag-ibig, champ," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan at init. "Ay ito." Ikinumpas niya ang kamay sa kanilang tatlo. "Ito yung paggising ko sa umaga at alam kong nandyan kayo ni Mommy. Ito yung pag-aalala ni Mommy kung kumain ka na ba. Ito yung pag-aalaga natin sa isa't isa kapag may masakit." Lumuhod siya para magkapantay ang kanilang mga mata. "Pero higit sa lahat para sa akin," pagpapatuloy niya habang hinahaplos ang buhok ng anak. "Ang pag-ibig ay yung pagtingin ko sa'yo at alam na alam ko sa buong puso ko na ikaw ang anak ko at ako ang tatay mo. At walang sino man at walang kahit anong kasinungalingan sa mundo ang makapagbabago niyan. Yun ang pag-ibig, Leo. Ito yung pangako na hinding-hindi kita bibitawan." Tumulo ang luha sa mga mata ni Angela, ngunit ngayon, mga luha na ito ng kaligayahan. Lumapit siya at niyakap ang kanyang mag-ama. Naramdaman ni Mark ang pagyakap ni Leo, pabalik isang yakap na mahigpit at puno ng tiwala. Sa ilalim ng sikat ng araw sa tabi ng kumikinang na tubig, ang 3 piraso ng isang nasirang pamilya ay muling nabuo. May mga lamat pa mga peklat na hindi na mawawala. Ngunit tulad ng isang banga na binasag at muling pinagdikit-dikit ng ginto, sila ay mas matibay, mas maganda at mas buo kaysa dati.